Mabuhay! Si Isa ulit to. Natutunan na natin ang tungkol sa p-value at ang effect size. Pero teka, sa paggawa ng desisyon, may posibilidad tayong magkamali. Sa mundo ng statistics, may dalawang klase ng malubhang pagkakamali or tinatawag na errors na kailangan nating malaman, ang type 1 at type 2 error. Handa na ba kayong malaman kung paano maiwasan ang pagkakamaling ito? Kaya samahan niyo ako. Alat na? Stats na. May dalawa lang tayong pwedeng gawin. I-reject ang null hypothesis o i-fail to reject ang null hypothesis. Ang pagkakamali ay nangyayari kapag mali ang desisyon natin tungkol sa kung ano ang totoo sa realidad. Ano nga ba ang type 1 error or false positive? Ano ito? Ito ang pagkakamali kung saan ni-reject mo ang null hypothesis kahit na ito ang totoo sa realidad. Or kahit wala itong epekto talaga. Ang mantra, nakakakita ka ng epekto pero wala pala talaga. Statistical term, tinatawag din itong A or alpha. Ano nga ba ang connection nito sa p-value? Ang iyong significant level ay karaniwang 0.05 ang maximum probability na handa mong tanggapin para sa type 1 error. For example, sabi ng research mo, effective ang bagong gamot. Kaya, nireject mo ang null hypothesis. Pero sa totoo lang, wala itong epekto. Kaya ito ay isang false positive. Ano naman ang type 2 error or false negative? Ito ang pagkakamali kung saan ni-fail to reject mo ang null hypothesis kahit na ito ay mali sa realidad. Mantra, hindi mo na nakita ang epekto pero meron pala talaga. Kaya tawag itong beta. Sabi ng research mo, hindi effective ang bagong therapy, kaya fail to reject. Pero sa totoo lang, gumagana pala ito. Ito ay isang false negative. Maiwasan mo ba ito? Hindi mo pwedeng tanggalin ang tuluyan ng mga errors na ito. Pero, pwede mo silang i-manage. Mga paraan para i-control ang type 1 at type 2 error. Number 1, pag-control sa type 1 error. Maaari mong babaan ang significance level mula 0.05 at gawin itong 0.01. Pero tandaan, kapag binaba mo ang significance level, tataas naman ang chance na magkaroon ka ng type 2 error. Kaya, ang 0.05 ay ang standard na limit na handa nating tanggapin para sa false positive. Number 2, pag-control sa type 2 error. Ang pinakamabisang paraan ay ang pagtaas ng sample size. Mas malaki ang sample size, mas mataas ang statistical power ng iyong study at mas mababa ang type 2 error. Ano ang maaaring implikasyon ng type 1 at type 2 error sa buhay ng isang psikolohista? Type 1 error or false positive, ito ay nagiging ethical concern kapag nagpatupad ka ng bagong therapy or treatment na sa totoo lang ay hindi effective. Maaaring masayang ang oras at pera ng pasyente at maaari silang hindi gumaling. Type 2 error or false negative, pwedeng maging dahilan ito para hindi mailabas sa komunidad ng psikolohiya ang isa talagang effective na therapy dahil hindi ito nakita ng research mo. Kaya tandaan, sa hypothesis testing, laging may kaakibat na risk ang bawat desisyon mo. Ang trabaho mo bilang researcher ay i-minimize ang risk na ito gamit ang tamang methodology. Ang p-value ay tumutulong sa desisyon, pero ang kalaman mo tungkol sa type 1 at type 2 errors ang magsasabi kung gaano katatag at karesponsable ang iyong desisyon. Bagong mantra, 3 is better than 1. Para maging kumpleto ang iyong research, kailangan mong isaalang-alang ang tatlong bagay na ito. Number 1, p-value na maliit, statistically significant. Effect size na malaki, practically significant. Maiwasan ng alpha at beta, ibig sabihin, reliable at ethical ang iyong desisyon. Ngayon, alam mo na, hindi na nakakalito, di ba? Sa hypothesis testing, laging may kakakibat na risk ang bawat desisyon mo. Ang trabaho mo bilang researcher ay i-minimize ang risk na ito gamit ang tamang methodology. Ang p-value ay tumutulong sa desisyon.
Pero ang kaalaman mo tungkol sa type 1 at type 2 errors ang magsasabi kung gaano katatag at karesponsable ang iyong desisyon. Iyong tatandaan na hahanapin at papatunayan natin ang katotohanan gamit ang datos. No hate and spread love and stay hydrated everyone. Ciao!